We are the seekers of your heart. Yan ang sabi ng choir. Kasama po kayo dun sa we? Kami ang nagsasaliksik, naghahanap, hindi lamang ng puso, ng kalooban ng puso ng Diyos. Dahil ang totoong binago ni Kristo, hinahanap ang kalooban ni Kristo. Amen. But not until we give Him first place, until we let Him be the Lord and Master of our lives, He will not force Himself unto us. But He is expecting, inaasahan ng Diyos, na Siya ang magiging Panginoon ng haring nakaluklok sa trono ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Napakaganda ng mensahe ng awit ng koro. We are seekers of your heart. Ang kalooban ng Diyos ang siyang inuuna at hinahanap. Ang tanong ko lang po, ano sa palagay ninyo ang kalooban ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya? Bilang Kristiyano, anong kalooban ng Diyos sa iyo? Anong kalooban ng Diyos sa atin? Sa mundo, napakaraming paniniwala patungkol sa kung paanong lumakad ang mananampalataya. Ngayong umaga, gusto kong hamunin ang bawat isa na tingnan mo kung alin sa mga ito ang pinaniniwalaan mo. Ang iba, sinasabi nila, basta nagsisimba ka kahit paminsan-minsan, ox na yon. O kahit nga hindi ka pumupunta sa church, basta nagpipray daw naman siya, at nung isang panahon ay siya ay isinuko ang kanyang buhay at tinanggap si Kristo, kahit hindi ka na magpunta sa church, okay na yon. Basta umiiwas ka sa mga malalaking kasalanan. Ito, cardinal sin ito, ang tawag doon sa maliit, venial sin. Okay na yon. Ang importante, once saved, always saved. Pupunta ka naman daw sa langit. Basta doon ang destination mo, okay na yon. Sa ibang mga mananampalatayang umaangkin, optional ang paglago. Hindi na sila nananalangin na sana'y mag-grow, na sana'y lumago sila sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang katwiran, ang narinig nilang pangangaral noon, nung sila'y tumanggap kay Jesus, that we are saved by grace, not by works. Amen. Di ba yun? Yun ang tinanggap natin, na tayo'y naligtas hindi dahil sa gawa natin, kung hindi dahil sa biyaya. So bakit ngayon pipilitin mo akong gumawa? Yan ang sabi ng Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Nahaligtas tayo hindi dahil sa ating gawa, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Iniligtas tayo ng ebanghelyo, ng gospel, hindi ng sarili nating gawa. Totoo po yun. Maging ang inyong lingkod ay pinatotohanan ang turong ito ng banal na kasulatan. Pero huwag niyong puputulin sa verse 9 kasi. Kung itutuloy niyo po sa verse 10 noon, sinasabi niya at pinapaalala sa atin ng ebanghelyo na ang makapangyarihang ebanghelyo na nagligtas sa atin ay siya ring ebanghelyong may kapangyarihang baguhin tayo. Siya yung bumabago sa buhay natin. We are saved hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, but we are saved para sa mabuting gawa. Yan ang sabi ng verse 10. Hindi tayo naligtas o tayo'y naligtas sa hindi sa pamamagitan ng gawa, pero nung tayo'y maligtas, ang layunin ng Diyos ay para gumawa ng mabuti. So, hindi pwedeng walang pagsulong. Hindi pwedeng walang bunga ang totoong buhay na mananampalataya. Hindi pwedeng walang paglago.
Hindi tayo one time justified and then ox na yon. Ang katwiran natin, anyway, naligtas na ako. Yan ang pangako ng Diyos. Pupunta na ako sa langit. Hindi po ganoon. Kung titingnan natin, if we are going to look at the whole counsel of the Scripture, specifically concerning salvation, hindi ganoon ang itinuturo ng banal na kasulatan. In fact, matalim na sinasabi ng kasulatan na sa bunga makikilala. Yung pagtanggap kasi, yung pagsasabing si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas, madaling sabihin yon. Kaya nga sabi ng iba, hindi naman kapanipaniwala yung turo ninyo. Ibig mong sabihin, ipahayag ko lang na si Jesus ay Panginoon at siya ay binuhay ng Ama. If I will confess with my lips that Jesus is Lord, then that's it. That is too good to be true. Yan ang sinasabi nila. Ang akala nila kasi, basta sabihin mo lang na J-I-L, Jesus is Lord, yan ang ibig sabihin nun. O okay ka na. Kaya yung isang grupo, ginawang pangalan nila yon. Hindi po ganon na sabihin mo lang. Kailangan makita yung bunga. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Sa bunga makikilala ang puno. Kung walang paglago, hindi sa hinahatulan natin ng iba. Pero ito yung sinasabi, kailangan merong makikitang pagbabago. Sabi ng mga kapatid kanina, wala namang perfect. O tama po yun. This is not a matter of perfection. This is a matter of direction. Papunta ba tayo doon sa maging kasing katulad ng ating Panginoong Jesucristo? Walang magiging kasing katulad dito sa lupa. Pero papunta dapat sa direksyon na yon ang mga tunay na mananampalataya. Dapat lumalago, dapat sumusulong. Kaya yung pamagat ng ating pag-aaral ngayong umaga, tulong-tulong sa pagsulong. Yan ang gawain ng iglesia kung bakit pinagsama-sama yung mga matitigas na ulong Kristiyano para tulong-tulong sa pagsulong. Tulong-tulong sa paglago. Kailangan kasi ang inaasahan ng Diyos sa atin, tayo'y lalago. Hindi sapat na narinig mo ang Ebanghelyo, na ipanganak ka na maguli, sumampalataya at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tapos na doon. Hindi po. Sinasabi ng Biblia, kailangan nating i-work out yung pananampalatayang, sa English mas maganda eh. We need to work out what God has worked in our heart. Sabi niya, yung ginawa ng Diyos sa ating mga puso. Kailangang lalago. Kaya kapambangan na yung kasantingin ni Den Kristiyano, lalagula mo. Ne? Kailangan may paglago. Amen. Ang sinasabi ng ating text, kung hindi ka lalago, may panganib. Ating unang titingnan ang panganib ng hindi paglago. Anong mangyayari kung hindi tayo lalago? Ang Kristiyano kasi hindi pwedeng neutral o stagnant lang. Nung ka susulong, mumurong ka. Hindi pwedeng neutral siya. Bagamat yung sasakyan pwedeng abante, neutral, paatras, pero sa totoong buhay, either you are growing or you are not. Kung hindi ka lumalago, lumalago ka lang o hindi ka lumalago. Hindi pwedeng neutral. Kung hindi tayo lalago, sabi ng verse 14, tingnan ninyo yung ating text sa Ephesians chapter 4, verse 14. Sa gayon, magiging tulad tayo sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Dumating yung isang grupo ng pananampalataya, nagpaliwanag sa iyo, Amen. Dumating yung isa, inakay ka dito, tango ka ng tango.
Di ba ganun yung mga bata? Utu-utuin mo lang, bigyan kita ng sama ka sa akin. Sasama yan. Pero hindi si Samsam, of course, hindi mo mauuto yan. Pero yung pangkaraniwang bata, madali mo siyang maligaw. Maililigaw tayo ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. O napakarunong ng mga mangangaral, napakagaling nilang magsalita, pinaghahabi-habi yung mga katotohanang alam nila, yung sinasabi nilang katotohanan, at madali tayong masilo. Sa mga kapatid nating leaders, tinatanong, Pastor, magsi-60 ka na, malapit ka nang mag-retire, sabi niya. Ano ka, bata pa ako, sabi ko. Hindi, aminin mo na, malapit ka nang mag-retire, Pastor. O bakit naman sinasabi mo yan? Gusto ko lang sa iyong itanong, ano ba yung legacy gusto mong iwan sa church? Yan. Alam niyo po kung ano yung iniisip kong magiging pinakamasakit na mararanasan ko pagka-retired na ako at nabalitaan ko na yung isa sa ating mga diakono ay naging member ng dating daan. Ang tagal-tagal kong kasama. Ang tagal-tagal na nakakarinig ng ganitong pangangaral mula sa pulpito ng ating iglesia lokal. Pero hindi pala niya nauunawaan dahil walang paglago. Hindi ba tayo masasaktan kung yung isang kapatid mababalitaan nating sumama sa isang kulto? Maililigaw tayo ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa magitan ng katusuhan at panlilinlang. Sabi nga ni Sterling kanina, pag linggo ay active ang kalaban. Actually, hindi lang linggo. Active siya palagi. Walang bakasyon. Nag-o-overtime pa nga palagi. At ang kanyang pakay, dadalhin tayo sa maling katuruan. Kasinungalingan ang paniniwalaan natin, maaakay tayo sa maling daan. At tutulad tayo sa mga tao sa mundong ito, mundo ng mga hindi sumasampalataya. Kung babasahin nyo pa pataas yung verses 17 and 18 ng ating text, ganitong sabi niya, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo. Nakita niyo po yung pagpapahayag ng apostol dito? Sa pangalan ni Jesus, binabalaan ko kayo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Kaya sa aking pangangaral, namamanhik ako palagi, bigyan natin ng puwang ang babalang ito ng Diyos. Dahil kung hindi tayo magpapasakop sa kalooban ng Diyos, ganyan ang buhay, ganyan ang kahihinatnan, ganyan ang dulo ng buhay na tinatahak natin ngayon. Ganitong mangyayari sa atin kung hindi tayo lalago. Sa mga halaman, magandang tingnan yung bonsai. No? Sa mga manok, cute yung bonsai. Pero sa mga Kristiyano, sana naman walang bonsai sa atin spiritually. Dapat tayong maging concern sa sarili nating paglago. Dahil hindi maganda ang ibang pagpipilian. Kung hindi ka lalago, papunta ka sa kalagayang ito ng buhay. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Either you grow or you die. Walang neutral. Kung hindi ka lalago, ibig sabihin, hindi ka buhay. Nakakita na po kayo ng halaman na kailangan mo sabihin, lumago ka. Subukan mo, diligan siya. Pag buhay yan, lalago yan, automatic. That is the law of natural growth.
Pero kung wala sa iyo si Kristo, wala sa iyo ang Espiritu Santo. Amen. Hindi pwedeng meron ka nung isa, wala ka nung isa. Remember, this is the Trinitarian formula of salvation. Hindi pwede yung Diyos Ama lang. Hindi pwede yung Diyos Anak lang. Tatlong persona ito pero iisang Diyos. Sama-sama maging sa ating kaligtasan. Hindi ko alam kung hindi ka concerned sa ating paglago, baka hindi mo talaga pinaniniwalaan ang mabuting balita ni Kristo. Opo, may mga pagkakataon sa buhay ng mananampalataya na parang stagnant ang paglago natin. O parang walang masyadong nangyayaring pagbabago. Pero hindi siya pwedeng manatiling ganon. Naniniwala din ako, nagkakaroon tayo ng mga slump. Ito yung panahon na parang wala ka talagang gana. Ito yung panahon na parang talagang napakalayo mo sa Diyos. Pero hindi siya mananatiling ganon. Ang totoong nakakaranas ng buhay mula sa Diyos, hahanap-hanapin niya ang kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng walang anumang bunga ang sinasabi mong pananampalatayang meron tayo kapag walang nakikitang bunga ng Espiritu sa buhay mo. Nakakatakot, baka wala ang Espiritu Santo sa iyo. Mapanganib ang umaangkin na Kristiyano ka, pero hindi ka lumalago. Itong sabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, iyong damhin ang iyong puso. Huwag kang makigaya-gaya lang. Hindi sapat na, hindi ba nakakalungkot yon? Ang tagal ka namin kasama. Hindi lang kumakain ng espiritual na pagkain. Nararanasan mo ang kagalakan ng pag-awit ng papuri sa Diyos. Nararanasan mo ang paglilingkod. In fact, nararanasan mo pati yung almusal natin, salo-salo tayong kumakain. Tapos, pagdating sa langit, wala ka doon. Mamimiss ka namin. Ikaw ba, pastor? Sigurado kang pupunta doon? Yes. With 100% certainty. Dahil ba magaling ako? No. Dahil ang sinampalatayanan ko ay matapat sa kanyang pangako, Diyos na tumutupad sa kanyang sinabi. At ang sinabi niya sa akin, kung aking sasampalatayanan siya, kung aking kikilalanin siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas, tiyak, hindi na ako mamamatay. Walang pasubali. Hindi ko mararanasan ang kapahamakan. Yan ang pangako niya sa akin. Kundi magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kayabangan ba ang pagsasabi ng katotohanan? This is actually a manifestation of confidence of whom you have put your faith into. Sabi ni Apostol Pablo, kilala ko ang aking tagapagligtas. I know whom I have believed. And I'm sure and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Sa araw na yon, alam ko, hanggang doon, kayang i-keep ako, kaya akong pangalagaan ng aking Panginoon. Kasi kung yung aking kaligtasan nakasalig sa aking kakayanan, yung cellphone ko nga lang, madalas, hindi ko alam kung saan ko na ilalagay. Kaligtasan ko pa kaya, malamang mawala ako siya. Bulaboy kayo ako, mapangalingon. Buti nga yung cellphone, may ringer eh. Oo, hindi makita ni Papa yung cellphone, paring nyo. Yun ang solusyon namin palagi. Ang problema, pag yung susi ko, hindi ko alam, wala siyang nagre-ring. Talagang magkakagulo. Eh yung kaligtasan pa, kung kayo ang mag-iingat niyan, madali yang manakaw ng kalaban.
Pero salamat sa biyaya ng Diyos, napakarunong niya na ang disenyo na'y hindi tayo ang mag-iingat, kung hindi siyang mag-iingat at magpapalago nito kung hahayaan natin siya. Kaya nga sinasabi ko, mga kapatid, hindi ko po ipinamamanhik ang ganitong katuruan dahil gusto lang ni pastor na yan, marami tayo. Gusto lang ni pastor ay sumikat siya. Hindi ko na po kailangan sumikat, sikat na po ako. Hindi ko kailangan yung kasikatan na dala ng mundo na hanggang dito lang. Ang mas gusto kong ilagak sa puso natin sa bawat araw, maging intentional tayo. Paano kaya ako lalago? Narinig ko sa mensahe, kung hindi pala ako lalago, kung hindi ko hahayaang ang Panginoon ang gumawa sa aking buhay, ang kalaban ang siyang gagawa sa akin. Naranasan niyo na yon? Tamad kang manalangin ng umaga, tamad kang magbasa ng salita ng Diyos. Tapos maya-maya, mainit ang ulo mo. Kasi meron dalawang malaking asong naglalaban dyan . Yung maitim na aso, tsaka yung puti. Wala ba sa Biblia yan, Pastor? Kwento lang po ito. Pero hindi nyo ba nararanasan yung spiritual struggle? Kung walang nag-aaway dyan, isang aso dyan, sigurado ko itim na aso yan. Sa mga mananampalataya, meron malaking dalawang asong naglalaban sa loob. At sinong nananalo? Sa inyo, sinong nananalo? Ang mananalo sigurado kung sino yung palagi mong pinapakain. Kung yung pinapakain mo sa kanonood mo ng Netflix, ng YouTube, pinapakain mo yung maitim na aso, palagay nyo, sinong mananalo? Tapos nagtataka ka pa. Nakakatakot, mapanganib ang hindi lumalagong mananampalataya. Ikalawa, hindi lang ang panganib ng hindi paglago, ikalawa ang paraan ng Diyos sa paglago. Ang Diyos, bago pa man natin abutin ito, iniready na niya. Hindi lang niya sinabing mapanganib ang hindi lalago, inilatag din niya sa ating teksto ang paraan, ang plano, ang disenyo ng Diyos sa ating paglago. Mahalagang itanong natin muna bago tayo magpunta doon, ano ba ang paglagong Kristiyano? Baka kasi isipin ng iba, basta maraming tao sa church, basta magaganda yung kanyang mga pasilidad, basta madami o malaki yung offering, o maraming programa, maraming mga activities, fellowship dito, seminar doon, parang ganun ang nangyayari sa atin, no? Ako hindi na makatulog halos. Paghiga ko, iniisip ko, kinabukasan may gagawin na naman. Itong week na to, hindi ako. Lunes, mayroong meeting na ganito. Martes, may klase ka sa CLST. Miyerkules, may gagawin kayo sa cluster. Huwebes, may klase ka ulit. Biyernes, may ordination ng mga pastors. Sabado, may seminar. Kaya sabi ko kay Pastor Chito, pwede pa palitan mo muna ako, nahihilo na ako doon. Nung uwi ko ng Sabado ng gabi, masakit na yung ulo ko. Kailangan kong manood muna ng Netflix, sabi ko sa kanya. Yun ang paraan ko na mag-unwind. Actually, hindi man ako nanonood. Pagka ko doon, matutulog ako. Kasi yung utak ko, pag wala akong ginagawa, pinapagod niya ako. Yung seminar, maghapon, no? Buti na lang, mayroong pumapalit sa amin sa Bible study. Kung hindi, pagkatapos mo doon, magba-Bible study pa si Pastor doon sa Makapagal. Ang mapalad ako, marami tayong mga kapatid na pwedeng magtulong-tulong. Iniisip ng iba, dahil active siya sa church, sa mga ministries ng church, growing ka na as Christian. Pwede po yun. Pwedeng oo, pero pwede ring hindi. Baka busy Christian ka lang, pero hindi ka naman growing Christian.
Ano ba ang paglagong Kristiyano na sinasabi ng banal na kasulatan? Sabi ng verse 15, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Ang sinasabi niyang paglago ay maging kasing katulad ng ating Panginoong Hesus. Ito yung sinasabi ng verse 15. Gusto mong sukatin kung ikaw ay lumalago? Itanong mo sa iyong sarili, ikaw ba ay nagiging kasing katulad ng ating Panginoon? Ibig mo ba sabihin, Pastor, magiging perfect kami kagaya ni Jesus? Siyempre naman po, wala sa atin ang lubos o perfect na katulad ni Kristo. Walang perfection. Madalas yung marinig sa akin yan. There is no sense. This is not about perfection. This is about direction. Papunta ka ba doon? Katulad ba ni Kristo ang iyong ginagawa? Kung minsan madidiskarel, pero babalik doon. Yun dapat ang direksyon. Tayong lahat na mga Kristiyano yan. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo, ang paglagong Kristiyano, lahat ng Kristiyano dapat ay maging kasing katulad ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang si Pablo yan. Hindi lang yung pastor doon sa iglesia sa Efeso. Hindi lang yung mga leaders. Kung hindi lahat ng mga totoong mananampalataya. And that is normal Christian life. Hindi naman perfection ang pinag-uusapan dito. Pero yung progressive sanctification, yun ang sinasabi niya. Ang tanong ni Tita Son kahapon na pinagpawisan yung speaker, ang sabi niya ay, kailangan ba pag mag-share ng gospel, mayroong kasamang physical, mayroong kasamang emotional, hindi lamang spiritual? Gusto ko naman yung sagot. Sabi nila, okay lang kung nandyan yan, pero primary, pangunahin yung ebanghelyo. Ang sagot nila ay, well, hindi naman talaga kasama doon sa pagliligtas ni Kristo yung maraming bagay. Ang sinasagot lang niya daw ay ang spiritual. Medyo hindi ako sang-ayon doon. Ang aking pagkaunawa, nung mamatay si Kristo sa krus, ang lahat ng aspeto ng buhay natin sinolusyonan niya. Kaya lang hindi niya ibibigay dito. Halimbawa, yung pagpapagaling sa sakit. Kung ibibigay dito ni Jesus yung pagpapagaling sa lahat ng sakit sa atin, hindi na tayo mamamatay. Gusto nyo na dito? Pansamantala lang po ito. Tataas pa yung diesel niyan. Gusto nyo? Ayaw natin. Pero ayaw natin yung complete healing ngayon kasi yung complete healing, ibig sabihin, kukunin ka na ni Lord. Kaya hindi tama na sabihin hindi niya na nasolusyonan lahat yan. Hindi lang niya ibinibigay dahil hindi makakatulong sa atin sa ating kalagayan ngayon. Ang pangunahing kailangan natin ay ang espiritual na kagalingan. Kaya't yun ang pangunahing pinagkakaloob ng Panginoon. Pero lahat ng yan, nasolusyonan nung mamatay si Jesus sa krus at siya'y muling nabuhay. Kaya nga, ang hinahanap sa atin ngayon bilang mananampalataya ay hindi hangarin. Do not even pray for perfect healing. Complete healing. Yun na Lord, sana po bigyan nyo ng complete healing yung aming kapatid. Ang ibig sabihin niyan, kukunin na niya po. Mag-ingat kayo sa ating ipinapanalangin. Yung complete healing, kukunin na po siya ni Lord. At kasalanan nyo, kayong nanalangin nun. Hindi perfection. Walang kumpleto dito. Pero ang pinag-uusapan dito, yung direction, progressive, paunti-unti. Yung pagpapabanal ay paunti-unti. Sa English ang tawag diyan ay progressive sanctification. Nagpapakita ito ng spiritual na paglago ay hindi lang sa ilang bahagi ng buhay natin, kung hindi yung buong buhay natin.
Dahil hanggat may natitira pang kasalanan, patuloy tayong lumalaban para patayin ito. Ang kasalanan hindi binibaby, pinapatay. Yan ang sabi ng commercial, di ba? Ang bakterya, ano ba sabi na ng virus o bakterya? Ang mikrobyo ay hindi binibaby, pinapatay. Ang kasalanan, pinapatay yan. Pero bakit pa ulit-ulit? Because we are not yet freed from the presence of sin. Not yet. Not on this side of grace. Sa glorification stage, we will be freed from the presence of sin. But while we're here, binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos para paglabanan ang kapangyarihan ng kasalanan. Gaano kahalaga si Kristo sa paglagong Kristiyano? Oo, mahalaga. Napakahalaga mga kapatid. Because Christ is everything to us. Amen. Our God is our everything. Christ is everything to us sa ating paglagong Kristiyano. Kung wala si Kristo, walang paglagong mangyayari. Sinabi na niya ito, apart from me, you can do nothing. Sa pamamagitan niya, sabi ng unang bahagi ng verse 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. Siya lang, siyang nagbibigay, nagmula rin sa Kanya. Walang paglago kung hindi nakakabit kay Kristo. Opo, magkakaiba tayo, pero merong iisang pananampalataya at isang sinasampalatayanan. So do not expect growth to come without Christ. Kung wala si Kristo, walang paglago. In fact, gusto kong sabihin, kung wala si Kristo, patay ka eh. Paano lalago ang patay? Hindi ba't yan ang sabi ng banal na kasulatan? Patay kayo sa inyong kasalanan. Spiritually, wala kang kakayanang lumapit sa Diyos. Patay tayo. Kaya kung wala si Kristo, kung hindi pa niya tayo binuhay na maguli, walang paglago. Do not expect growth to come without Christ. Do not expect growth to happen kung ikaw ay disconnected kay Kristo. Na kapag ka tinanggal mo sa church at sa buhay mo si Kristo, guguho siya lahat. Naunawaan niyo po yon? Kung wala si Kristo, wala tayong magagawa. Kung aalisin mo si Kristo sa buhay mo at sa buhay ng iglesia, guguho lahat yan. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Tanggalin mo ang ulo. Anong mangyayari sa katawan? Automatic na yon, di ba? Huwag kayong gumaya doon sa, nung uso pa yung mga reporter sa DCRH, no, nire-report niya yung labanan, sabi niya, Roger, merong nag-aaway dito, merong naglalaban dito. Ayun, tinaga yung ulo, naputol. Teka lang, titingnan ko kung buhay pa, sabi niya. Automatic na yon. Pag walang ulo, patay. Ang iglesia na walang Kristo, patay. Ang Kristiyano na walang Kristo, patay. Hindi siya lalago. Kung ganito kahalaga si Kristo sa paglagong Kristiyano, merong malaking implikasyon ito sa inyo na hanggang ngayon ay wala pa rin Kristo sa inyong puso. Mga minamahal na kaibigan namin na matagal na naming nakakasama, huwag niyong isipin na parang ayaw na namin na makasama kayo, na parang nagsawa na kami. No, gustong-gusto po namin kayong kasama. Ang sinasabi lang namin, kung kami lang ang gusto nyong kasama, hanggang dito lang yan. Hindi po kami. Ang Panginoong Yesukristo ang aming pinag-aanyaya na tanggapin ninyo sa inyong buhay dahil kahit gaano na tayo katagal dito sa church, kung wala pong Kristo sa buhay natin, wala pong buhay na mararanasan kayo spiritually. Malungkot kung sasabihin sa inyo ito, kung wala pa kayong personal na karanasan kay Kristo, hindi po kayo totoo at talagang Kristiyano.
Ang Biblia po ang nagpapatotoo niyan. Gustuhin mo man na magkaroon ng pagbabago sa relasyon mo sa asawa mo, o sa mga anak mo, o sa ibang tao, at mapaglabanan ng tukso ng kasalanan kung wala kang Kristo. Ano sinasabi natin? Wala kang magagawa. Wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin, ang sabi ng Panginoong Hesus. Outwardly, pwedeng mabago ang ugali mo. Pansamantala. Gumawa ka ng resolution, January, February, March, okay ka pa. Pero ewan ko lang kung mapagpatuloy mo yan sa April. Outwardly, parang kaya mong baguhin ang sarili mo. Parang pwedeng yung ugali mo, ayusin mo ng konti. Iwasan yung mga bisyo. Maging mas mabait ka. Pero kung walang totoong inward change, walang pagbabagong nagmumula sa loob, kung walang tunay na pagpabago na dulot ng presensya ng ating Panginoong Yesukristo, hindi yan genuine conversion. Ikaw lang yan. Hindi yan mananatili. Yan ang sinasabi ko. Namamanhik ako. Makita natin na wala tayong kakayanan na mailigtas ang ating sarili. Malibang pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, malibang humingi tayo ng tawad sa Diyos na siyang maglilinis sa atin at magtiwala kay Kristo na siyang nagbayad ng mga kasalanan natin sa kanyang kamatayan sa krus. Walang, ano sabi nung awit kanina? There is no gain. There is no meaning. There is no purpose in our lives. Because we are people without God. We are people without hope. Totoo na napakahalaga ni Kristo para sa ating paglago. Kailangan natin siya absolutely. Kaya lang nami-misinterpret ito ng ibang mga mananampalataya. O yun naman pala eh. Si Kristo lang pala talaga ang kailangan ko. Hindi po ganoon ang sabi ng Biblia. Ang sinasabi niya, kailangan mo si Kristo at ang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng tanggapin mo si Kristo at hindi mo sundin ang kanyang sinasabi sa kanyang mga salita. Hindi pwedeng sabihin mong si Kristo lang ang kailangan ko. Hindi ko kailangan ng ibang tao. Hindi ko kailangan ng church. Nakatagpo na kayo ng taong ganyan? Siya daw ang church. Hindi po. Alam natin yung church, ang katawan. Ang katawan, merong kamay, merong paa. Hindi ka pwedeng maging church na mag-isa. Paano mo may a-apply yung mga utos ng Diyos na one another? O sa isa't isa, sa Tagalog. Magmalasakitan kayo sa isa't isa. Mag-encourage kayo sa isa't isa. Magtulungan kayo sa isa't isa. Sino yung kakamayan mo? Pagkatapos mong magsamba, sabi nila kasi, pwede naman ako magsambang mag-isa. Pero sinong kakamayan mo? Pagkatapos, yung TV? O yung internet? Hindi po ganoon. Kailangan mo si Kristo at ang mga kapwa mananampalataya kay Kristo. Paano ka makakatulong sa iba? Sa kanilang paglago. Alam nyo ba na pag wala kayo ay nagkukulang yung paglago dapat ng mga nandito? Huwag niyong isipin na hindi kayo mahalaga. Mamaya ko nasasabihin yung prayer meeting. Natutokso kung sabihin ko na ngayon eh. Hindi lamang ikaw ang nakikinabang sa ating sama-sama, ikaw din ay nagiging pakinabang sa iba. Hindi lamang ikaw ang nai-encourage, nakaka-encourage ka din. Paano ka makakatulong sa iba sa paglago kung walang church? Yan ang sinasabi natin. Kailangan natin si Kristo at ang mga kapatid sa church ng Panginoon. Hindi optional yung aking sinasabi. Hindi optional ang church, kundi essential. Kasi kung nakakabit tayo kay Kristo, nagiging konektado tayo sa isa't isa. Tingnan niyo po yung sabi niya, ang maraming bahagi ay nagkakaugnay-ugnay kay Kristo at sa bawat isa.
Hindi ka pwedeng maging kaugnay sa iba kung hindi ka konektado kay Kristo. Tama, siya yung pangunahing kailangan. But the moment na makonect ka kay Christ, magiging connected ka sa mga followers ni Christ. Madalas kapag pinag-uusapan ng spiritual growth, nagiging personal ang focus. O kailangan nating lumagong espiritual, ang tinitingnan mo ay ang sarili mo. Pero sa konteksto ng ating text, ang lengguwahe ay corporate. Ito'y panglahatan. Buong katawan. Yan ang sabi ng ating teksto. Ibig sabihin, ang katawan ng ating Panginoon, ang kanyang church. Yung pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan, ang sabi niya sa English, joined and held together by every joint. Yung nakadugtong kay Kristo, meron siyang joint na nakadugtong din sa mga kapatid. Kahit ayaw mo yung kapatid na kasama mo, wala ka, hindi mo naman ikaw ang nasusunod dito, hindi mo naman iglesia ito eh. Hindi mo naman church ito eh. Ang totoo, ayaw ko naman kayong kasama kung akong pamimiliin. Ang hirap nyo kayang kausap. At alam ko, ayaw nyo din akong kasama dahil yun ang kalikasan natin. Gusto mo, yung paraan mo, yung standard mo, yun ang sinusundan. Pero sa iglesia ng Panginoon, hindi tayo ang naghahari dito. Kaya natututo tayong mahalin, pati yung mga taong sa tingin natin nung una ay hindi kaibig-ibig. Kaya nga, ngayon, napamahal na kayo ng todo sa akin. At ayaw ko nang mag-retire kasi anong gagawin ko? No, mamimiss ko kayo. Sana mamiss nyo din ako. Malapit na yung sa June, magre-retire na yata ako o hindi. Pero malakas pa ako, di ba? Lakasan nyo naman para ma-encourage ako. Ang point, walang bahagi ng katawan ang nakahiwalay sa katawan ng Panginoon o sa ibang bahagi nito. Nakakakita ka na ba ng paa na nakahiwalay sa katawan at naglalakad? Nakakita ka ba ng kamay na hiwalay sa katawan at fully functional? Wala po. So, papaano mo ngayon masasabi na pwedeng ang isang Kristiyano ay lalago kung nakahiwalay siya sa church ng Panginoon? Imposible. Hindi yun ang plano, hindi yun ang disenyo ng Diyos sa paglago. Ang itinalaga ng Diyos na normal at ordinaryong paraan sa paglago ng isang Kristiyano ay nakakabit kay Kristo, nakaugnay kay Christ at sa church ni Christ. Salamat naman, meron dalawang naniniwala sa sinasabi ko. Ang panganib ng hindi paglago, ang paraan ng Diyos sa paglago. Ang pangatlo, ang pakinabang ng sama-samang paglago. Merong benepisyo ito. Kung bawat miyembro ay ginagawa ang kanyang tungkulin o yung kanyang trabaho, anong mangyayari sa church? Sabi ng last part ng verse 16, lumalaki ang katawan. Oh, solid ito. Tingnan nyo, pag napunta ka ng solid, lumalaki ang katawan. Lumalaki yung tiyan namin. Taga-solid ka, no? Kasi malaki yung tiyan. Parang yun na yung batay. No, sabi niya dito, kung lahat tayo nagpapunction, ginagawa yung ating gawain sa loob ng katawan ng Panginoon, lumalaki siya. It grows. Nananalangin tayo ng paglago. Ito pala yung susi. Gawin lang natin yung ating bahagi. Huwag tayong mag-iringan, huwag tayong mag-away. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin kanya-kanya at gawin natin yung pinapagawa niya ng sama-sama. At ang kanyang pangako, lalaki ang katawan ng Panginoon. Hindi lang lalaki. Ang sabi niya ay tatatag. Ito yung paraan niya para mapatatag ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng pag-ibig. O tayo para lumakas, nag-exercise tayo, hindi ba? Sana all. Nag-exercise tayo, tumatakbo, nagpapapawis, nagbubuhat ng weights, nagpi-physical training. Para ano? Para magpa-impress sa iba? Hindi po para mag-post lang sa Facebook, kundi para maging physically fit. Fit for what? Fit para magawa kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin.
Remember, hindi natin pwedeng dagdagan ni isang segundo ang buhay natin. Bakit tayo nag-exercise? Para hindi raw tayo agad mamatay. Kung mamamatay ka na, hanggang dun ka na lang, mamamatay ka. Hindi natin pwedeng dagdagan yung ating buhay. Pero bakit nag-exercise tayo, nagtitake ng vitamins, kumakain ng healthy food daw? Healthy food, yung kinakain natin. Para maging efficient tayo sa ating paglilingkod. Para hanggat narito tayo, pwede pa tayong maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Para magawa natin kung ano yung layunin niya para sa atin. Ganoon din sa church bilang katawan ni Kristo. Magsasanay tayo para maging spiritually fit ang church. Fit na gawin kung ano ang nais ng Diyos na gawin ng church sa kung saang iglesia lokal man tayo. Yun ang goal, to build up the body of Christ. Ibig sabihin, dapat mong tanungin ang sarili mo. Anong itatanong natin? Bakit ako nandito sa church na ito? Kasi nandito ba yung mga kaibigan mo? Kasi nandito ba yung mga kamag-anak mo? Kasi palaging may fellowship sa church na ito. Kasi masaya. Lahat ng yan nakakatulong. Pero yan po ay mga personal benefits sa atin sa pagiging member ng church. Maganda yon. Pero mas mataas pa doon, ang ating motibasyon ay dahil may function ang bawat member para lumago, para sumulong ang katawan ng ating Panginoon. Dapat mas mataas na layunin kung bakit nandito tayo sa church. Hindi ba dapat nating isaisip na makikibahagi tayo sa mga pagtitipon? Anong reason? Bakit ka pupunta sa fellowship? Dahil gusto kong maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Bakit tayo tutulong sa iba't ibang ministries? Dahil para ito sa kalwalhatian ng Panginoon. Para lumago at tumibay ang church, ang katawan niya. Dahil kung inuuna natin ang kalwalhatian ng Panginoon, yung ating horizontal relationship, nakikita ng mga kapatid, nga no, siya paghapon siyang gumagawa, pero may akit magbusit. Ang sikreto ng solid, bakit masarap yung pagkain siniserve natin? Because we serve it with a smile. Ako kasi biyasang Miley Pero kapag ginagawa natin ito na may ngiti sa ating mga labi, hindi dahil nagiging ipokrito tayo, kung hindi dahil overflow ito ng kagalakang alam mo ang Panginoon ang siyang pinaglilingkuran nating pangunahin. Yun ang layunin. Hindi ba yan ay makakabuti sa atin? Kahit hindi mo sabihin, maraming mga kapatid ang makakapansin at mai-encourage mo sila. Walang titulo, walang katawagan. Lahat tayo ay mga lingkod ng Panginoon sa kanyang iglesia. Dahil kapag lumalago ang church, kasama tayo na lumalago dahil member ka ng church. At kung may pupunahin ka naman sa church, ibig sabihin gusto mo sa ganitong bahagi ay mas lumago ang church. Okay lang po yun. Hindi naman ibig sabihin ay lahat na lang ay positive yung nakikita natin. We are still in this imperfect situation. And so may mga bagay na kailangan nating punahin kung minsan. So kung may nakita ka na kailangang punahin para mag-improve, anong gagawin mong una? Siyempre, pagpipray mo yan sa Panginoon. Huwag naman agad-agad, ikukonfront mo siya. Ipag-pray mo muna. Kausapin mo ang mga church leaders tungkol dyan para nang sa gayon maisagawa ito ng tama sa prosesong itinakda ng iglesia. Tapos ano pa? May gagawin ka pa siyempre. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng puna ka lang ng puna. Hindi pwedeng suggest ka ng suggest. Ang maganda sa atin, pag nasuggest ka, ikaw ang ibo-volunteer ko na gagawa. Dahil inilagak yan ng Diyos sa iyong puso, alam ko, magagawa mo yan. Kaya gusto ninyong gamitin kayo ni Lord, mag-suggest kayo pag may pinag-uusapan tayo. Walang pagkain, mag-suggest ka, at ikaw ang magdadala ng pagkain.
Ganyan gumawa ang Diyos. Hindi niya ipapakita sa iyo yung pangangailangan kung hindi niya alam na meron kang kakayanang gawin mo yon. Pagkakataon na yon na maging daluyan ka ng kanyang pagpapala. Hindi pwedeng, nung medyo bata-bata ako, may kalokohan ako eh. Sinasabi ng teacher, any volunteer? Taas ako agad ng kamay. Ma'am, I volunteer my seatmate. Yun ang ginagawa ko. Halimbawa, may pinapagawa, may pinapalinis, mayroon bang volunteer, taas ako agad ng kamay. Pero ibo-volunteer ko yung katabi ko. Hindi po ganon sa loob ng church ng Panginoon. When you volunteer, it must start from you. Hindi pwedeng yung iba lang. Tayo dapat lahat magkakasama sa mga hamon, sa mga problema, sa mga pagpapala. Dahil may bahagi tayong lahat. Sabi ng unang bahagi ng verse 15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Pwede tayong pumuna. Pwede tayong mag-suggest. Pero gawin ito sa diwa ng pag-ibig. Hindi para maipakita mas matalino tayo o mas matuwid tayo sa harapan ng iba, kundi dahil sa malasakit natin, una sa gawain ng Panginoon at sa ating mga kapatid sa katawan ng Panginoon. Yun daw ang kailangan, sabi ni Apostol Pablo, para mas maging matibay ang pagkakaisa natin bilang katawan ni Kristo. Hindi lang ito pagsasabi ng napapansin nating totoo. Minsan kasi pag may napansin ka, akala mo totoo na yon. Hindi po. Huwag niyo sasabihin sa amin, ang taba-taba mo ngayon, hindi po totoo yon. May pagsasabi na sa tingin ng iba ay mali, pero tingin lang po niya yon. Ang katotohanan sa salita ng Diyos dapat nakasalig. Dahil marami naman tayong mga bagay na hindi alam, huwag tayong padalos-dalos na humatol sa ating mga kapatid. Ang prinsipyo ko, lagi kong tinatandaan sa aking sarili, people will not care how much you know until they know how much you care. Iparamdam mo muna ang iyong malasakit. Iparamdam mo muna ang pagmamahal ng Panginoon bago ka pumuna. Hindi yung balangakit mo. Hindi ganon. So yung katotohanan na sasabihin natin sa iba ay yung katotohanan sigurado tayo na totoo. Ito yung katotohanan tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito magkakamali. Tungkol sa kung sino ang tao at anong problema ng tao sa kasalanan, kung sino si Kristo at kung ano ang ginawa niya para sa atin, at kung ano ang dapat nating gawin, ano ang dapat nating maging tugon kay Kristo para sa kanyang kaluwalhatian. Ito yung natututunan ninyo tungkol kay Jesus. Napapakinggan niyo ang aral ni Jesus at natututunan ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Ito yung gamitin nating saligan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ng uling bahagi ng verse 16, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamagitan ng pag-ibig. Ito ang pakinabang ng sama-samang paglago. Kung member ka ng church, ng Solid Foundation Baptist Church, anong gagawin mo? Make sure na nandito ka every Sunday para palagi mong naririnig ang pangangaral ng Ebanghelyo. Make sure na nandito ka sa ating mga pagtitipon, sa mga tipa ng pagtitipon natin. Sa ating pagsamba, hindi lang naman sa pangangaral, naririnig mo ito sa ating pananalangin. Ang ating program committee patuloy na ini-encourage yung ating mga tagapaguna. Oh, by the way, napaka ng boses ni Brother Tops, no? Yung nakakainganyo siyang pakinggan. Susunod, sasama kita sa Jesus is Waiting. Ang sarap-sarap pakinggan ng boses niya.
Hindi ba napakasarap na marinig mo yung mga kapatid na tagapanguna na mananalangin ng pagkabangha sa kabanalan ng Diyos, ng pagpapasalamat na sa kabila ng mga pagiging marupok at mahina natin, pero patuloy tayong inaabot ng Diyos. Saan mo mapapakinggan ang mga bagay na ito? Sa ating pag-awit, ipinapahayag ang ating pagpupuri at pagdakila sa Kanya na sa kaanumang kalagayan, hindi niya tayo pababayaan. Sa ating pagkikipagdiwang ng banal na hapag, sana'y patuloy na mapanariwa ang ginawang pagpapakasakit ng Panginoon, ang Kanyang kamatayan, pagkabuhay na maguli, at ang Kanyang muling pagbabalik na ating isinasadula sa pamagitan ng ating pagkikibahagi sa Lord's Supper. At kung meron tayong bautismo, at patuloy na nagpapakita sa atin na ang katotohanan ng Ibanghelyong si Kristo ang nagliligtas, na kailangang mamatay kang kasama niya, mailibing kasama niya, at mabubuhay na maguli para lumakad sa katwiran ng ating Panginoon. Hindi lamang doon. Kung a-attend kayo ng prayer meeting, maririnig nyo yung mga patotoo, mga testimonies ng ating mga kapatid sa prayer meeting. Kaya lang, hindi man kayo ma-attend ng prayer meeting. Sinawa na akong managkat. Nung Wednesday, kakalungkot man po sabihin, pero mas marami po yung WMU kaysa sa BMO. Natalo yung record namin. BMO, hanapin nyo yung kapwa BMO ngayon. Siguraduhin yung darating sila sa Miyerkules para mas madami tayo. Huwag nating sirain yung record ng mga tatay handang manalangin, hindi lang para sa pamilya, kundi para sa kapakanan ng iglesia. Sa Sunday School, pinag-aaralan yung maraming bagay na ito patungkol sa pagliligtas ng Panginoon at kung anong gagawin niya sa panahon ng ating paglakad bilang mananampalataya. Sa ating mga fellowship, sana, or gusto kong paniwalaan na kasama ang Ebanghelyo sa lahat ng ating organizational fellowship. Dahil kung hindi yan gospel-centered, ala siyang mananatiling pakinabang. Mabubusog kayo, pero wala din. Kinabukasan, wala na yon. Ang Ebanghelyo, mananatili. At ang ating mission director, ang pinapanalangin ay magkaroon tayo ng equipping. It will be on the last Friday of the month. So sa Biyernes ay last Friday na. Sabi ng isang kapatid, Pastor, di ba sabi mo may equipping tayo? Natanong mo ko, hindi naman kayo darating, sabi ko. Pero sabi ko sa kanya, kung merong 5 na magpi-pledge ng commitment na darating sila, umpisahan natin sa Biyernes. Darating ako. Kung hindi kayo darating, hindi na ako babalik. Hindi lang nakikinig sa gospel, kundi natututo rin na bigkasin ang gospel sa iba. Pagkatapos nating marinig at malaman ito, ang tanong ko, anong susunod na hakbang ang gagawin mo? Kung hindi ka pa Kristiyano, kung wala ka pa kay Kristo, kasama namin kayo linggo-linggo, ano ang susunod na hakbang na gagawin mo? Kung sinasabi mong Kristiyano ka na, pero hindi ka pa member ng church na ito o ng kahit na anong local church, ang tanong ko sa iyo, kapatid, ano ang susunod na hakbang na gagawin mo? Para sa mga member ng church na ito, narinig natin na tayo iniligtas ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. At ang makapangyarihang Ebanghelyong ito ang siya ring aakay sa atin na lumakad sa katwiran, sa paglago at pamumunga. Narinig natin at nalaman, ang tanong ko sa inyo, ano ang gagawin mo? Tulong-tulong tayo. Magkaisa tayo. Sama-sama tayo. Pero hindi sa kung ano lang ang gusto natin. Merong paglago, merong pagsulong na inilatag ang Diyos noon pa man at napakagandang napag-aralan natin siya ngayong umaga. Nananalangin tayo ng revival. We're singing, "Oh, we are seekers of your heart, Father."
But in truth, are we really seeking about God's will na nasa kanyang puso? Tulong-tulong tayo sa pagsulong. Amen? Salamat po. Maraming salamat po, O Diyos. Sa kabila ng limitasyon ng aking kakayanan, ng aking karunungan, ng aking lakas, ng aking kaparaanan. Salamat po, may katiyakang kayo, banal na Espiritu, ang patuloy na magpapaliwanag sa aming lahat. Kayo ang maglalagak, magpupuspos ng mga katotohanan ito sa aming mga puso. Na madalas kapag naririnig namin merong pagtanggi, merong pag-ayaw, pilit na sinasabi kung ano ang gusto namin, kung ano ang paraan namin. Pero ako po'y naniniwala, masigit kayong makapangyarihan at patuloy kong panalangin na kilusin mo po ang aming mga puso. I-align mo ang aming will, ang aming kalooban sa kalooban mo. Upang sa ganoon maranasan namin na hindi mo kami kailangang pilitin. Hindi mo kami kailangang kaladkarin para gawin ang iyong kalooban. Dahil kung aayusin mo na po ang aming mga puso, magiging napakasarap. Makikita naming walang pinakamaganda at malaking biyaya na matatanggap namin maliban sa lumapit kami sa iyo, aming Panginoong Jesucristo. Patuloy mo pong bungkalin sa aming mga buhay. Cultivate mo ang kaisipang ito. Patuloy na itatak, ikintal sa aming mga kaisipan na kayo ang lahat-lahat sa amin, O Diyos, na malibang kasama kayo, ang lahat ng ginagawa namin ay walang kabuluhan, walang pakinabang. Pero salamat po, dahil meron kaming Kristo, meron kaming buhay na pag-asa na hindi kailanman mananakaw, hindi kailanman maluluma, hindi kailanman mawawalan ng halaga. Dahil kayo po ang nag-iingat ng pag-asang ito na inyong ilalahad sa pagdating ng araw na iyon. Salamat po. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang aming papuri at pagdakila. Sa pangalan mo, Jesus.